Inabot din ng ilang oras ang biyahe naming dalawa ni Kobe pauwi ng probensya, kaya naman gabi na kami nakarating ng baryo, kung saan ako lumaki at nagdalaga. Pinayuhan ko pa nga siya na sa Hacienda Montenegro na kami dumiretso para maging komportable ang buo niyang gabi at makapagpahinga siya ng maayos pero ayaw makinig. Talagang nag-insist siya na sa bahay na lang para makita na namin ang aking mga magulang. Pagkaparada pa lang ng sasakyan sa tapat ng bahay namin napansin ko ng sobrang dilim na ng paligid. Pati loob ng bahay madilim na din pala, tandaan na tulog na sila nanay at tatay. Nang sipatin ko ang tingin ang orasan sa aking cellphone, napansin ko na halos 11:00 na pala ng gabi. Sobrang late na talaga. Tulog na yata sila nanay at tatay, narinig ko pang sambit ni Kobe. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Napaka-cute kasi pakinggan ang salitang nanay at tatay na namutawi mula sa bibig niya. Nakakakilig isipin na hindi na iba ang turing niya sa mga magulang ko sa kabila ng payak naming pamumuhay. Maaga talaga natutulog ang mga tao dito sa probensya. Teka lang, kakatok ako, nakangiti kong bigkas at mabilis nang bumaba ng kotse. Iyon nga lang, bago ko naihakbang ang aking dalawang paa patungo sa pintuan ng bahay, biglang bumukas ang ilaw mula sa loob at ilang saglit lang lumabas si tatay na may dalang flashlight. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti. Sa labi ko, "Tay, ako po ito." Si Nicole, mahina kong bigkas na sasapat lang para marinig niya. Napansin kong itinutok nito sa amin banda ang ilaw ng flashlight, bago naglakad palapit sa amin. "Nicole, anak. Ikaw ba iyan?" bigkas niya. Nakangiti akong tumango at excited na sinalubong siya, at nang makalapit sa isa't isa, kaagad akong nagmano kay tatay bago mahigpit na yumakap sa kanya. "Nicole, anak, ikaw nga. Bakit nandito ka? Sino iyang kasama mo?" Luhang tanong ni tatay habang lagpas ang tingin niya sa akin. Nakatitig siya sa mailikuran ko kaya nakangiti din akong lumingon at kaagad na sumalubong sa paningin ko si Kobe. Mabilis akong napakala sa pagkakayakap kay tatay at humawak sa braso ni Kobe. "Tay, si Kobe po, boyfriend ko," mahina kong sambit. Kahit na madilim ang kinaroonan namin, ramdam ko pa rin ang pagkagulat niya sa salitang binitiwan ko. "Good evening po, tatay. Kumusta po kayo?" narinig kong bigkas ni Kobe at sa gulat ko talagang nagmano pa siya kay tatay. Sa kabila ng nararamdaman kong kaba, hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. "Ah! Naman! Naalala kita, iho. Hindi ba't ikaw ang kakambal ni Senyorita Butter na asawa ni Senyorito Andrew Montenegro?" gulat na bigkas ni tatay. "Opo, ako nga po iyon." "Salamat naman po at naalala niyo pa ako," buong pagpapakumbaba na bigkas ni Kobe. Kaagad namang napatango si tatay. "Naman! Sino ba naman ang hindi makaalala sa iyo, iho? Teka lang, malamok dito sa labas. Ang mabuti pa pumasok na muna. Kayo ng bahay. Gigisingin ko lang ang nanay mo, Nicole," bigkas ni tatay at nagpatiuna na siyang naglakad papasok ng bahay. Kaagad naman kaming nagkatinginan ni Kobe at sabay nang napangiti. "Palagay mo, magugustuhan din kaya ako nila tatay at nanay?" tanong niya pa kaagad sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Magugustuhan ka man nila or hindi, wala na silang magagawa. Bumigay na ang unika iha nila natatawa kong sagot sa kanya at nagpatiuna nang naglakad papasok ng bahay. Natatawang kaagad namang napasunod sa akin si Kobe. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, sakto naman ang paglabas ni nanay mula sa loob ng kwarto. Napansin ko pa nga ang pagkagulat sa mga mata niya habang direktang nakatitig sa akin. "Nicole, anak. Dumating ka," tuwang-tuwa niyang bigkas. Hindi ko naman napigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko at mabilis na naglakad palapit sa kanya at yumakap. "Nay, I missed you po," malambing kong bigkas sabay halik sa pisngi nito. Naramdaman ko naman ang paghaplos niya sa likuran ko bago siya bumitaw sa akin. "Bakit napaaga ang pag-uwi mo, anak? Akala ko ba 1 taon ang kontrata mo sa trabaho mo?" nagtatakang tanong ni nanay sa akin. Wala sa sariling napalingon ako kay Kobe na nakatayo din sa likuran ko at ngingiti-ngiti lang. "Iyon nga, nay, napaaga ang uwi ko dahil gusto ko po sanang magpaalam sa inyo na mag-aasawa na ako," mahina kong bigkas. Narinig ko pa nga ang mahinang pagsinghap nito at namimilog ang mga matang tumitig sa akin. "Anak, magtapat nga kayong dalawa sa amin. Nagtanan ba kayo?" seryosong bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapanganga sa sobrang pagkagulat.
Ni sa hinagap kasi hindi ko akalain na tatanungin ako ni nanay tungkol sa tanan na iyan. Enre naman. Hindi ah. Grabe ka naman sa amin, kaagad ko ding sagot kay nanay na sinabayan ko pa ng sunod-sunod na pag-iling. Saan ba nakuha ni nanay ang ideya na nagtanan kami? Para namang hindi niya ako anak at hindi niya kilala ang ugali ko. Anong hindi? Halika ka nga ditong bata ka. Mag-usap tayo, seryosong bigkas niya at buong puwersa akong hinila palabas ng bahay. Wala na akong nagawa pa kundi ang magpasyanod na lang. Kung gaano kabait si tatay, siyang pagiging naman nitong si nanay. Ano kaya ang problema niya? Nay naman. Saglit lang. Malamok kaya dito, angal ko pa nga kay nanay nang sa likod bahay niya pa talaga ako dinala. Medyo madilim pa naman sa bahaging ito. Ikaw bata ka, ano ang ginawa mo? Bakit kasama mo ang amo ng ganitong disoras ng gabi? Itinanan mo ba siya? Seryosong bigkas niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Hindi ah. Bakit ko naman po gagawin iyon gayong ako ang babae? Kaagad ko din namang sagot sa kanya. Ikaw nga ang babae pero bakit kasama mo siya? Paano kung hanapin ng mga magulang iyang lalaking kasama mo? Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay nating mga tsismosa kapag malaman nilang nag-uwi ka ng lalaki sa bahay? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Ano po ang magagawa ko? Uunahan ko pa po bang isipin ang mga tsismosa kaysa sa sarili kong kaligayahan? Nagmamahalan po kami ni Kobe at kaya kami nandito ngayon dahil kakausapin daw kayo. Hihingiin niya daw po sa inyo ang kamay ko dahil gusto niya akong pakasalan, direstsahan kong bigkas. Maganda na iyong ganito, walang paligoy, ligoy at direct to the point. Ano? Kasal? Nahihibang ka na bang bata ka? Ilang buwan ka palang nawala dito sa probensya natin tapos bigla kang uwi at sabihin sa amin na gusto mong magpakasal, seryosong sagot niya sa akin. Medyo mataas na din ang tono ng boses niya, kaya hindi ko na din mapigilan ang makaramdam ng kaunting pagkaasiwa. Ayaw daw ng kahihiyan sa mga kapitbahay pero ang lakas ng boses. Nakakahiya talaga itong sinanay paminsan-minsan. Saka ano ba? Huwag niyang sabihin na hindi siya masaya sa desisyon kong ito. Talagang magtatampo ako sa kanya kapag hindi niya ibibigay ang basbas sa balak na pagpapakasal naming dalawa ni Kobe sa simbahan. Nay naman, ang volume ng boses mo. Hinahinaan mo naman, kunwari naiinis kong bigkas. Kaagad niya naman akong pinandilatan. Iyan. Ganyan tayo ang lakas ng loob mong mag-uwi ng lalaki, tapos kapag mapagsabihan ka akala mo kami pa ang may mali, naiinis niyang bigkas. Buti nga lalaki ang naiuwi ko paano na kaya kong babae, nakalabi kong sagot. Hindi ko naman mapigilan ang matawa nang mapansin ko na biglang nagsalubong ang kilay niya. Hindi niya marahil inaasahan ang katagang nabitawan ko. Masyado ka pang bata para sa asawa na iyan kaya hindi pwede. Ni hindi ka pa nga nakatapos Saka, ano na lang ang sasabihin ng pamilya ng lalaking iyan sa iyo? Mayaman sila at pobre ka at baka apihin ka lang nila Nicole. Umayos ka ngang bata ka, seryosong bigkas ni nanay. Nay naman Pati ba iyan gusto niyo pa pong problemahin? Don't worry, kaya ko pong i-handle ang tungkol sa bagay na iyan. Saka, wala kang dapat na ipag-aalala sa mga magulang ni Kobe. 0-0, sobrang yaman nila pero tanga po nila ako. Sa kanila nga po ako tumira ng 2 linggo at alagang-alaga nila ako, hindi ko mapigilan ang pagiging proud ko habang sinasabi ang katagang iyon. Ano? Sa kanila ka tumira ng 2 linggo? Teka lang, wag mong sabihin na naisuko mo na ang bandera mo sa lalaking iyon, nang gagaliiting tanong ni nanay. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng hiya. Kahit na nanay ko siya pero nakakahiya pa rin na umamin no. Mula bata pa ako talagang numero 1 niyang pangaral sa akin na huwag basta-bastang bumuka ka sa lalaki. Ang nangyari kasi, masyado akong nag-enjoy sa kandungan ni Kobe at nawaglit sa isipan ko ang pangaral niyang iyon. Umamin ka nga Nicole. May nangyari na ba sa inyo ng lalaking iyon? Muling tanong ni nanay. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi bago dahan na tumango. Ano? Diyos kong bata ka. Paano na lang kung mabuntis ka? Exaggerated niyang tanong sa akin. Di mabuntis kung mabuntis. Doon din naman po patutungo ang lahat Ayaw niyo pa po ba noon, malapit na kayong magkaapo sa akin, nakangiti kong sagot sa kanya.
Seryoso akong tinitigan ni nanay bago siya naglakad pabalik sa loob ng bahay. Mabilis ko naman siyang sinundan. Baka kasi si Kobe naman ang bungangaan niya nakakahiya iyon. Halos magkapanabay lang kami ni nanay na pumasok ng bahay at mabilis akong lumapit kay Kobe na noon ay nakaupo na sa sofa kung saan may umuusok na kape na sa harapan niya. Mukhang nabigyan na siya ni tatay ng mainom. O, saan ba kayo galing? Nakakahiya sa bisita natin. Bigla niyo na lang iniwan, nagtatakang bigkas ni tatay na para bang ayos lang sa kanya. Nawala lang sa kanya na may kasama akong lalaki na umuwi ng bahay samantalang si nanay naman puno na kaohan ang mga ipinapakita sa akin. Lalaki, kailan mo balak na pakasalan ang anak ko? Sigurado bang tanggap si Nicole ng mga magulang mo? Baka mamaya mabalitaan ko na lang na ginagawa niyo siyang katulong ha? Hindi ako papayag. Maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Kahit na mayaman kayo, hindi ko talaga kayo urungan. Imbes na sagutin ang tanong ni tatay si Kobe, kaagad ang pinagbalingan nito. Nay naman Kobe po ang name niya at nagmamahalan po kami. Saka, mabait po sila Mommy Francine at Daddy Charles, kaya wala po kayong dapat na ikabahala, ako kaagad ang sumagot. Nakakahiya kay Kobe no? Baka mamaya ma-turn off siya sa akin dahil sa pinapakitang pagkadiskumpiyado ni nanay. Hey, tumigil kang ang bata ka. Ikaw ba ang kinakausap ko? Angil naman ni nanay sa akin. Wala sa sariling napaupo tuloy ako sa tabi ni Kobe sabay dampot sa kape na para dito at walang sabi-sabing sumimsim ng kaunti. Promise po nay, hindi po mangyayari iyang kinatatakutan nyo. Mahal na mahal ko po si Nicole, kaya po nandito ako ngayon para ipakita sa inyo kung gaano ako kaseryoso sa kanya. Si Kobe naman ang sumabat sa usapan. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Manhid na lang talaga si nanay kung hindi siya maniniwala sa love of Levi love ko. Hayaan mo na ang mga bata, Vicky. Ipagpabukas mo na iyang interogasyon dahil pagod din ang mga iyan. Hayaan mo muna silang makapagpahinga. Kung makareact ka naman akala mo naman hindi ka dumaan sa pagiging teenager bigkas naman ni tatay. Otomatiko namang gumuhit ang ngiti sa labi ko. Noon pa man talagang kakampi ko itong si tatay Well, halata naman din kasing boto siya kay Kobe. Anong bukas? Iyan ang hindi magandang pag-ugali sa iyong matanda ka Hindi ka marunong dumisiplina sa anak mo kaya lumaking matigas ang ulo, paasik na sagot naman ni nanay. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa. Kulang na kasi talaga sa galit ang boses nito Kaunting hilot na lang alam kong matatangap niya din ang lahat-lahat. Sus! Bakit, nakalimutan mo na ba ang nakaraan natin? Hindi ba't nagtanan lang din tayo dahil hindi boto sa akin ang mga magulang mo, giit naman ni tatay. Hindi ko na mapigilan ang matawa. Nagkakalabasan na naman ng kanilang nakaraan ang mga magulang ko. Ang cute tuloy nilang pagmasdan. Hey! Ikaw matanda ka kung ano-ano ang lumalabas sa bunganga mo. Ni hindi mo man lang naisip na may ibang taong nakakarinig, bigkas ni nanay. Wala sa sariling napakapit ako kay Kobe. Nakakatuwang pagmasdan ang mga magulang ko. Nagtatalo man sila pero alam ko naman na hindi sila mag-aaway. Ganito lang talaga sila, pero alam ko na mahal nila ang isa't isa at sana matulad din sa kanila ang pagsasama naming dalawa ni Kobe. Na hanggang sa pagtanda hindi nagbabago ang mga damdamin para sa isa't isa. Ngayon ka pa ba mahiya gayong hindi na iba sa pamilya natin itong si Kobe? Teka lang iho, kung talagang gusto mong hingin ang kamay nitong si Nicole, pwede ba namin makausap ang mga magulang mo? Para naman maselyuhan na ang kung anuman ang namamagitan sa inyong dalawa ng anak ko. Mahirap lang kami pero hindi din naman ako papayag na madehado itong anak ko, bigkas ni tatay. Lumabas na ang kanyang pagiging sigurista. Opo, susunod po sila mommy at daddy. Bukas po nandito na sila para makausap kayo, nakangiting sagot ni Kobe. Napansin ko naman na kaagad na nagkatinginan sila nanay at tatay. Makikita sa mga mata nila ang pagkagulat kaya naman muli akong napangiti. Bukas agad, abat hindi ba nakakahiya sa mga magulang mo iho? Hindi pa kami nakapaghanda, bigkas ni nanay sabay hawak pa nito sa braso ni tatay. Wala pong problema kina mommy at daddy nay. Excited na din po kasi silang makausap kayo para mapag-usapan na ang kasal naming dalawa ni Nicole at maidaos ang kasal namin sa simbahan sa lalong madaling panahon, nakangiting bigkas ni Kobe sabay patong ng palad niya sa ibabaw ng aking legs.
Nakasuot lang ako ng hanggang tuhod na dress, kaya naman kaad kong naramdaman ang init na nagmumula sa kanyang palad. Bigla tuloy akong nakaramdam ng pagkabalisa. Hindi pa rin kasi talaga ako sanay sa mga ganitong the moves ni Kobe eh. Simula noong may nangyari sa aming dalawa, hindi pa nasundan iyon dahil nga nasugatan at namaga ang aking perlas. Alam kong nasasabik na siya sa akin at ganoon din naman ako sa kanya. Siya sige magpahinga na tayo. Ikaw Nicole, doon ka sa kwarto namin ang tatay mo matulog. Dalawa lang ang silid sa bahay na ito kaya naman ipagamit mo muna ang kwarto mo kay Kobe, bigkas ni nanay. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Wala sa sariling napahawak ako kay Kobe dahil hanggat maari ayaw kong humiwalay sa pagtulog dito. Nasanay na din kasi talaga akong matulog na katabi siya sa kama kahit na wala munang nangyayari sa pagitan naming dalawa. Kontento na kami sa kissing at kaunting hipo-hipo. Laking pasalamat ko dahil Maginoo din naman itong si Kobe. Iniisip niya din talaga ang kalagayan ko at ramdam ko sa haplos niya ang matinding pag-aalaga sa akin. Kaya nga lalong nahulog ang loob ko sa kanya nitong mga nakaraang linggo. Lahat ng pag-aalinlangan at takot na nararamdaman ko sa relasyon naming dalawa ay biglang naglaho. Lalo na nang nabalitaan ko na bumalik na pala si Rian sa Viz. Ibig lang sabihin, wala na akong karibal sa lalaking pinakamamahal ko. Anong sa kwarto natin? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Nicole kanina, sa bahay na siya nakatira ni Kobe, kaya tigilan mo na ang rules mong iyan Vicky. Hayaan mo silang matulog sa iisang silid. Kaagad namang sabat ni tatay. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng tuwa. Iyan ang sinasabi ko sa iyong matanda ka eh. Advance ka masyadong mag-isip. Nasaan ang paninindigan mo? Hahayan mo ang anak natin na matulog sa iisang silid kasama ang isang lalaki na hindi niya paasawa, naiinis na namang bigkas ni nanay. Wala sa sariling napatitig ako kay Kobe. Hindi na po ako nobyo ni Nicole, nay. Mag-asawa na po kami dahil nagpakasal na kami sa huwes sa Manila, kaagad na sabat ni Kobe na sinabayan niya pa ng pagkamot ng kanyang ulo. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ni nanay at tumitig sa akin. Kitang-kita ko naman ang gulat na kaagad na rumihistro sa mukha ni tatay. Totoo po ang sinabi ni Kobe, nay. Asawa niya na po ako, mahina kong bigkas. Sapat lang iyon para marinig nilang dalawa. Hindi ko rin mapigilan ang makaramdam ng kaba. Baka kasi magalit na naman eh. Baka sabihin na naman na nagdedesisyon ako ng mga bagay na hindi ko sila kinukonsulta. Malay ko ba naman sa kasal na iyon? Basta na lang din naman ako pinapirma ni Kobe eh. Ni hindi ko nga din alam eh. Talagang sigurista lang ang asawa ko kaya naman kung anuman ang namamagitan sa aming dalawa ni Kobe, legal na talaga iyon sa batas ng bansa. Kaya nga kami magpakasal sa simbahan para may basbas na din kami ng Diyos. Para pagpalain ang aming pagsasama ng poong may kapal. Si Diyos ko. Napakasigurista nyo talagang mga bata kayo. Bahala na nga kayo, bigkas ni nanay at nagpatiuna na siyang naglakad patungo sa kwarto nila tatay. Sige na Nicole. Ikaw na ang bahala kay Kobe. Magpahinga na muna kayo. Malinis naman iyang silid mo dahil regular na nililinis iyan ng nanay mo. Huwag niyo na lang din pansinin ang ugali ng nanay mo ha. Kunwari galit pero masaya din naman iyan, nakangiting bigkas ni tatay at kaagad na niyang sinundan si nanay sa kanilang kwarto. Naiwan naman kaming dalawa ni Kobe na hindi mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi. So, matulog na tayo, nakangisi niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong tumango. Sure, pero parang gusto kong maghilamos at maglinis muna ng katawan. Teka lang, ang mga gamit pala natin. Nasa kotse pa, bigkas ko. Mahina naman siyang natawa sabay tango. Ako na ang bahala. Mauna ka na sa banyo, ihahanda ko lang ang mga pamalit nating damit, nakangiti niyang sagot sa akin. Sure ka? Baka naman mahirapan ka niyan ha, kaagad ko ding sagot sa kanya. Sweetheart, maliit na bagay. Kayang-kaya ko ito. Sige na, mauna ka na sa banyo. Pupuntahan na lang kita mamaya dahil balak ko din maglinis ng katawan bago matulog, bigkas niya sabay tayo at naglakad palabas ng bahay. Wala na akong choice kundi ang tumayo na din. Hindi kagaya sa Manila ang buhay ko dito sa probensya. Walang banyo sa loob ng kwarto at nasa kusina pa ang nag-iisa naming banyo, kaya naman nang tuluyan ng nakalabas ng bahay si Kobe, naglakad na din ako patungo sa kusina at tinahak ang daan patungo sa banyo.
Pagkapasok ko sa loob, inilibot ko muna ang tingin sa paligid bago ko isinara ang pintuan at hinubad ang lahat ng aking mga kasuotan. May mga sabon naman kaya balak kong mag-half bath na lang muna. Nanlalagkit kasi talaga ang aking pakiramdam dahil sa mahabang biyahe naming dalawa ni Kobe. Wala pa namang aircon sa silid ko kaya good luck na lang din talaga kung makakatulog din ba si Kobe ng maayos nito. Aware ako na mula bata pa sanay na siya sa maalwan na pamumuhay malayong malayo sa kinagisnan kong buhay dito sa probensya. Abala ako sa kakasabon sa aking katawan nang marinig ko ang mahinang pagkatok ng pintuan ng banyo. Dali-dali kong hinugasan ang aking kamay na may sabon bago ko pinihit ang siradura ng pintuan ng banyo at iniawang nakaunti. Hindi pa ako tapos. Saglit lang, mahina kong bigkas ng mula sa maliit na siwang ng pintuan na silayan ko ang nakatayong si Kobe. May bitbit siyang tuwalya. Naligo ka, mahinang tanong niya sa akin. Kaagad naman akong umiling. Half bath, bigkas ko. Sasabay na ako sa iyo. I'm tired at hindi ko na kaya pang maghintay, kaagad niyang sagot sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at kitang-kita ko nga sa mga mata niya ang matinding pagod. Hindi ko naman mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Nasa kasagsagan pa ako ng aking paha, half bath at hubot-hubad pa ako. Sandali na lang ito, mahina kong bigkas sa kanya. Kahit naman magkasama kami sa iisang silid kong matulog never pa kaming nagsabay maligo. Ngayon pa lang kung sakali. Please, hindi ko na kaya pang maghintay ng kahit kaunting sandali. Papasukin mo na ako tutal parang natutulog na yata ang nanay at tatay. Hindi nila malalaman, nakangiti niyang bigkas sabay tulak sa pintuan at mabilis na siyang pumasok sa loob. Wala na akong nagawa pa kundi hayaan na lang. Bahala na nga. Kung tutuusin, wala na akong dapat pang itago sa kanya dahil minsan niya nang nakita ang lahat sa akin. Pagkapasok ni Kobe sa loob ng banyo, mabilis niya nang isinara ang pintuan ng banyo. Maliit ang banyo kaya naman halos magdikit na kaming dalawa. Iyon nga lang akmang dadamputin ko na sana ang tabo para makapagbanlaw na nang mapansin ko na titig siya sa katawan ko. Ang ganda mo talaga Nicole, mahina niyang sambit gamit ang kanyang garalgal na boses. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Wala sa sariling na itakip ko ang isa kong braso sa aking dibdib at ang isa ko namang kamay ay otomatikong itinakip sa aking pagkababae. Gawin mo na kung ano ang gagawin mo. Huwag mo akong panoorin, nakaingos kong sagot sa kanya. Hindi ko kayang pigilan eh. Ilang linggo na akong tigang Nicole at hindi ko na yata kayang magpigil, mahina niyang bigkas kasabay ng pagsayad ng dalalawa niyang palad sa magkabilaan kong baiwang. Matiim niya akong tinitigan sa aking mga mata kasabay ng paglapat ng labi niya sa labi ko. Automatiko naman akong napapikit para damhin ang halik niyang iyon. Kabisado ko na kung paano ang makipaghalikan sa kanya dahil palagi naman namin itong ginagawa. Memorized ko na ang bawat galaw ng kanyang labi, kaya naman ilang saglit lang lalong lumalim ang halikan na namagitan sa aming dalawa. Shit, bilisan mong magbanlaw. Sa kwarto tayo, narinig kong mahina niyang bigkas nang maramdaman ko na tuluyan niya nang tinapos ang halikan sa pagitan naming dalawa. Wala sa sariling napadilat ako at kaagad na sumalubong sa panginin ka ang matiim na pagtitig niya sa akin. Magaling na 'di ba? Hindi na masakit, mahina niyang bigkas. Alam ko kung ano ang ibig sabihin niya kaya naman dahan akong tumango. Kaagad namang gumuhit ang masayang ngiti sa niya kasabay ng muling pagdampi ng labi niya sa labi ko. Dampi lang naman iyon dahil ang kasunod kong naramdaman ay ang pag-angat ng dalawa niyang palad patungo sa magkabilaan kong matatayog na bundok na nababalutan pa ng sabon. Ah, Kobe, mahina kong bigkas habang inuumpisahan niya ng pisiin ang korona ng aking boobs. Ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang palad, kaya naman hindi ko na mapigilan pa ang makaramdam ng sobrang pag-init. Hindi ko na kaya pang maghintay. Magbanlaw ka na. Sa kwarto tayo. Mahina niyang bigkas kasabay ng pagkalas ng dalawa niyang kamay sa magkabilaan kong bundok at inagaw niya sa akin ang tabo na hawak ko at siya na mismo ang nagbanlaw ng buo kong katawan. Ramdam ko ang kanyang pananabik kaya hindi na ako umimik pa. Nang mapansin niya marahil na natangal na lahat ng sabon na nakadikit sa aking katawan, mabilis niya akong binalot ng tuwalya. Hintayin mo ako sa room mo. Susunod kaagad ako, mahina niyang sambit habang may ngiting nakaguhit sa labi. Tanging pagtango na lang din ang naging sagot ko at mabilis na akong lumabas ng banyo. Ramdam ko ang malakas na pagkabog ng dibdib ko.
Excited na din kasi talaga ang katawan kong lupa na muling paangkin kay Kobe. Excited na akong muling maramdaman ang mainit niyang paghaplos sa buo kong katawan. Pagdating ko ng kwarto kaagad kong pinakatitigan ang aking dating higaan. Inamoy ko pa nga ang unan at hindi ko mapigilan ang mapangiti nang mapansin ko na mukhang malinis naman. Muli kong inilibot ang tingin sa buong paligid at naglakad patungo sa may salamin. Dahan-dahan kong tinangal ang nakatapis na tuwalya sa aking katawan at nagpa siyang maglagay na lang muna ng lotion. Iyon nga lang, bago ko natapos ang pag-a-apply ng lotion, pumasok si Kobe na tanging tuwalya lang din ang takip sa kanyang pang-ibabang bahagi ng kanyang katawan. Hindi ko mapigilan ang mapangiti at mabilis na naglakad palapit sa kanya. Ni hindi ko na nga ininda na hubot-hubad na ako. I'm ready, malandi kong bigkas. Isang pilyong ngiti ang gumuhit sa labi nito bago ko narinig ang pag-click ng seradura ng pintuan. Inilok niya pa talaga para siguro walang istorbo. I love you, mahina kong bigkas sabay tingkaayad upang magtagpo ang aming mga labi. Ako na talaga ang gumawa ng unang moves dahil nabitin din kasi talaga ako sa haplos niya sa akin sa banyo kanina. Nang maglapat ang aming labi mapusok kaming naghalikan. Nagtagpo ang aming dila at walang gustong magpatalo. Kobe, mahina ko pang bigkas ng pansamantala niyang iwan ang labi ko. Matiim niya akong tinitigan sa aking mga mata kasabay ng matamis na ngiti na kaagad na gumuhit sa labi niya. I love you too, Nicole, mahina niyang sambit at mabilis akong iginya patungo sa aking higaan. Isa itong matigas ng papag na pinatungan lang ng manipis na foam kaya naman dahan-dahan akong nahiga kasunod ng pagkubabaw niya sa akin. I'll be gentle. Promise, sa pagkakataon na ito, wala na ang sakit. Puro sarap na lang, mahina niyang sambit kasabay ng paglakbay ng isa niyang palad mula sa aking leeg patungo sa aking dibdib. Kaagad akong napaliyad nang nakarating yun sa isa sa mga bundok ko at banayad na pumisil. Kakaibang ligaya kasi talaga ang dulot noon sa akin eh. Is a babies. Beautiful, mahina niyang bigkas kasabay ng pagyuko niya at kaagad na sinipsip ang isa sa mga pasas na pink ko. Mariin akong napakagat sa aking labi para iwasan ang makalikha ng kahit na anong ingay. Kahoy lang ang pagitan ng kwarto ko sa kwarto nila nanay at anumang ingay mula dito sa aking silid ay siguradong maririnig nila. Nakakahiya naman kapag marinig nila ang ungol ko no. Para akong idinuduyan sa alapaap. Hindi ko na din mapilan pa ang pagapangin ang dalawa kong palad sa likuran ni Kobe. Taas-baba ang ginawa kong paghaplos sa likod niya habang abala ang kanyang bibig sa magkabilaan kong pasas na pink. Do you like it? Mahina niyang sambit ng tuluyan niya nang iwan ang aking pasas na pink. Nakangiti naman akong tumango kasabay ng pagapang ng isa kong palad patungo sa naghuhumandig niyang pagkalalaki. Walang pag-alinlangan na hinawakan ko yun habang ang isang palad naman niya ay nag-umpisa ng humaplos patungo sa aking baiwang hanggang sa makarating sa bukana ng aking pagkababae. Basa ka na kaagad, mahina niyang sambit. Tanging paggiti lang din naman ang naging sagot ko kasabay ng pagtaas-baba ng palad ko sa kanyang pagkalalaki. Nilalaro ko din ang ulo noon na siyang dahilan kaya lalong dumubli yata ang laki noon. Oh, pilya ka. Lalabasan ka agad ako sa ginagawa mong iyan eh. Mahina niyang sambit sabay tayo para lumuhod sa may paanan ko. Of course, nabitawan ko ang kanyang nang humindig na pagkalalaki. At wala na akong nagawa pa nang bigla niyang paghiwalayin ang aking hita kasabay ng pagsusob ng ulo niya sa bahaging iyon. Noong una, dinidila-dilaan niya pa ang basang-basa ko ng hiwa pero hindi naglaon impit akong napaungo ng bigla niya na lang sipisipon ang aking perlas. Wala sa sariling na itakip ko ang aking dalawang kamay sa aking bibig sa takot na baka bigla na lang akong mapasigaw dahil sa sarap. Kobe, ang sarap. Tama na, baka iyan pa ang ikamatay ko. Mahina kong sambit na hindi ko napigilan pa ang pamimilipit ng daliri ng aking paa. Pakiramdaman ko malapit na akong labasan sa ginawa niyang pagkain sa aking perlas. Para na din akong kakapusin sa paghinga dahil sa pinaghalong damdamin na lumulukob sa kaibuturan ng pagkatao ko. Ithle, huwag kang maingay. Baka marinig ka nila nanay, mahina niyang sambit sa akin. Tanging pagtango na lang din ang naging sagot ko sabay pikit habang kagat ang aking labi. Patuloy pa rin siya sa ginagawa niyang pagdila sa aking pagkababae. Hindi ko na nga napigilan pa na mapahawak sa kanyang buhok at nasasabunutan ko na siya dahil sa sarap na patuloy niyang ipinaparanas sa akin. Bilisan mo, Kob. Ang sarap grabe. Mahina ko pa ring bigkas. Ayaw din talaga paawat ang bibig ko.
Sinabi ng huwag maingay pero ano ang magagawa ko? Nararamdaman ko na malapit na ako sa sukdulan. Parang walang narinig na patuloy lang siya sa pagdila at pagsipsip sa aking pagkababae. Nakakahibang at wala sa sariling napakapit ako sa kanyang buhok nang marating ko na ang kasukdulan. Habol ang hininga at hinang-hina akong napaayos ng higa. Ngayon ko lang din naramdaman na tagaktak na pala ang pawis mula sa aking noo pati na din sa aking katawan. Well, hindi lang naman ako ang pinagpawisan kundi pati din pala siya. Ready, nakangiting bigkas ni Kobe sa akin habang nakatitig siya sa mga mata ko. Alanganin naman akong tumango. Kasalukuyan na siyang nakadagan sa akin ngayon at kumikiskis na sa bukana ng aking pagkababae ang naghumindig niyang alaga. Excited ako na kinakabahan dahil natatakot akong isipin na baka bigla na naman akong magkasakit kinubukasan. Katulad na lang sa nangyari sa akin noong una niya akong inangkin. Ready. Mahina kong biggas sabay pikit. Kaagad ko namang naramdaman ang pagkiskis ng alaga niya sa bukana ng aking hiwa. Mahaba at mataba iyon at tiyak akong wasak na naman ito ang perlas ko. Nicole, look at me, mahinang sambit ni Kobe habang naramdaman ko na ang mahina niyang pag-ulos. Wala sa sariling napadilat ako at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang seryoso niyang mukha. Kitang-kita ang matinding pagnanasa sa mga mata niya. Ah Kobe, saglit lang. Baka bumigay ang papag. Kahoy lang ito. Mahina kong sambit na sa muling pag-ulos niya narinig kong lumangit-ngit ang aking papag. Shit, gaano ba kabigat itong si Kobe at bakit parang bibigay yata itong higaan ko? Malapit na Nicole, pumasok na ang kalahati. Kauting tiis na lang, mahina niyang bigkas. Tagaktak na din ang pawis ang sa kanyang noo at namumula na ang kanyang mukha. Kaagad naman akong umiling sabay hawak sa puwitan niya. Mabuti na lang talaga at tumigil siya sa pagkadyot pero kitang-kita ko naman sa mga mata niya ang matinding pagpipigil. Ramdam ko na ang pagpasok niya pero ano ang magagawa ko? Kapag kasi ituloy niya pa ang pagkadyot sa akin, baka tuluyang bumigay ang papag. Tiyak na magugulat sila nanay at nakakahiya na makita kaming dalawa ni Kobe sa hindi ka nais-nais na sitwasyon. Lipat tayo ng pwesto. Huwag dito, sa sahig na lang tayo, mahina kong sambit. Kaya lang talagang ipinanganak yata talagang makulit itong si Kobe dahil madiin pa din siyang kumadyot na siyang dahilan ng sunod-sunod na paglangingit ng papag. Feeling ko nga bibigay na ang mga paa ng higaan eh. Fuck, you're so tight sweetheart. Ang sarap mo Nicole, mahina niyang sambit ng tuluyan na siyang makapasok sa akin. Ramdam ko ang kahabaan niya sa kaloob-looban ng aking pagkababae. Sobrang sarap kaya naman mahigpit akong napakapit sa kanya. Mamasisira ang papag. Lipat tayo ng pwesto, mahina kong bigkas. Walang sabi-sabing mabilis niyang inangkin ang labi ko kasabay ng banayad niyang paggalawa sa ibabaw ko. Sapat lang iyon para hindi masyadong makalikha ng ingay pero natatakot ako. Paano kung manggigil siya? Naalala ko, kung bumayo pa naman ito wagas eh. Yah, tama ka sweetheart. Lipat tayo sa papag. Hindi din ako makabuelo dito sa higaan mo. Parang bibigay na nga yata. Mahina niyang sambit kaya naman hindi ko mapigilan ang mapangiti. Pansamantala niyang hinugot ang malaki niyang alaga na nasa loob ng aking pagkababae at halos buhatin niya na ako pababa ng higaan. Naglatag siya ng kumot sa malamig na semento bago niya ako iginya patalikod sa kanya. Tuwad na lang sweetheart. Para hindi manakit ang likod mo. Masyadong matigas ang semento, mahina niyang sambit kaya naman kaagad na akong sumunod. Kaagad akong tumuwad habang hinawakan niya naman ang aking magkabilaan kong baiwang kasabay ng pagkiskis ng malaki at naghumidig niyang alaga sa basang-basa ko ng pagkababae. Dahil nakapasok na siya kanina, walang kahirap-hirap na bumaon kaagad iyon sa ilang beses lang ng pagkadyot niya sa akin. Impit naman akong napasigaw dahil sa ginawa niya. Oh Kobe, ang sarap talaga. Ang laki, mahina kong sambit. Sa pagkakataon na ito, buong gigil namang nag-atras abante siya sa likuran ko. Tanging salpukan ng aming mga katawan ang naririnig sa buong paligid at dahil sa matinding pagnanasa na aking nararamdaman, wala na akong pakialam pa kung naririnig man nila nanay at tatay ang mahinang ingay na nagaganap sa aking kwarto. Shit Nicole, ayan na ako. Malapit na akong labasan, mahina niyang sambit sabay hinto sa paggalaw sa likuran ko. Magpoprotesta sana ako dahil nabitin ako pero iba pala ng gusto niyang gawin. Iginyan niya ako pahiga sa matigas na semento na sahig at walang sabi-sabing dinaganan.
Gusto kong makita ang reaksyon ng iyong mukha habang inaangkin kita. Mahina niyang sambit kasabay ng muling angkin niya sa labi ko. Muling kumikiskis ang kanyang alaga sa aking pagkababae kasabay ng malakas na pagkadyot at muli siyang bumulusok papasok sa looban ko. Ramdam ko ang pagkapuno ng aking pagkababae na siyang nagbigay sa akin ng hindi matawarang ligaya. Fuck! Ang sikip mo, Nicole. Ang sarap mo. Nakaka-addict ka, ramdam ko na ang hingal niya habang sinasabi ang katagang iyon. Cobb, I'm coming na. Ang sarap, mahina ko ding bigkas. Para akong idinuduyan sa alapaap. Ang bawat pagasagad niya ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kiliti na alam kong sa kanya ko lang hahanap-hanapin. Come with me, Nicole. Bubuo tayo ng malaki at masayang pamilya, mahina niya namang sambit sa akin. Patuloy pa rin siya sa kanyang malakas na pagbayo mula sa ibabaw ko. Lalong dumubli yata ang kanyang panggigil hanggang sa naramdaman ko ang pagsabog ko. Ramdam ko din ang pagsagad niya sa loob ko kasabay ng pagsabog ng sarili niyan katas sa aking sinapupunan. Hindi ko alam kung anong oras na kami nakatulog ni Kobe, pero naalimpungatan na lang ako nang marinig ko ang suod na pagkataok sa pintuan ng aking silid. Wala sa sariling mabilis akong napabangon at muli ding napahiga nang maramdaman ko ang mabigat na bagay na nakagadagan sa may tiyan ko. Nicole, ano ka bang bata ka? Gising na. Tanghali na narinig kong tawag ni nanay mula sa labas ng aking silid. Wala sa sariling napatitig ako sa nahihimbing pa ring natutulog na si Kobe sa tabi ko. Alam kong napuyat din talaga siya sa nangyari kagabi. Sobra kasi talaga niyang sinagad ang lakas niya . Akala mo wala nang bukas kung makakadyot sa akin. Kung hindi pa ako nakiusap sa kanya na tigilan na namin dahil pagod na ako, ayaw niya pa akong tantanan. Duda nga ako sa lalaking ito . Ang lakas niya at ang tagal na ubos ang energy niya. Halatang sabik at active pagdating sa kama. Vicky, ano ka ba? Tigilan mo na nga iyan. Hayaan mo ang mga bata na makapagpahinga, narinig kong saway naman ni tatay kay nanay. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Mahigpit akong yumakap kay Kobe sabay pikit ng aking mga mata. Si tatay na muna ang bahala kay nanay. Ayaw ko pang bumangon. Pagod pa ako at gusto ko pang matulog katabi ang lalaking pinakamamahal ko. Hindi ko alam kung ilang oras uli akong nakatulog basta nagising na lang ako na kumakalam na ang aking sikmura. Gutom na ako at nang mapabaling ang tingin ko sa orasan na nasa dingding ng kwarto, wala sa sariling mabilis akong. Napabangon nang mapansin ko na halos 11:00 na pala ng umaga. Wala sa sariling napabaling ako ng tingin sa pwesto ni Kobe at ganoon na lang ang pagkadimaya ko nang hindi ko na siya katabi. Wala na siya dito sa loob ng silid. Maaring kanina pa siya gising at hindi niya man lang ako ginising. Noong nasa Manila pa kami, halos sabay kasi talaga kaming gumigising dahil sabay din kaming kumakain ng agahan. Wala sa sariling dahan-dahan akong bumangon. Bumaba sa papag at naglakad patungo sa may bintana at binuksan ng kaunti at sumilip sa labas. Sweetheart, mabuti naman at gising ka na, wala sa sariling napalingon ako nang marinig ko ang seryosong boses na iyon. Hindi ko pa nga mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang masilayan ko si Kobe. Halatang bagong ligo dahil tumutulo pa ang kanyang basang buhok at nakabathrobe pa siya. Sobrang fresh niyang tingnan. Nangingislap din ang kanyang mga mata na para bang tuwang-tuwa siya. Nakaligo ka na kaagad, nakangiti kong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang tumango at mabilis na naglakad palapit sa akin. Nagulat pa nga ako nang paglapit niya walang pag-alinlangan na hinalikan niya ako sa labi. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng hiya, lalo na at feeling ko bad breath pa ako. Hindi pa ako nakapagmumog at lalong wala pang toothbrush, samantalang siya, ramdam ko ang freshness ng kanyang bibig dahil sa gamit niyang toothpaste. Saka, take note ang bango niya din. Good morning. Talagang sinadya ko na hindi ka gisingin dahil kitang-kita ko sa mukha mo kanina ang matinding pagod, nakangiti niyang bigkas sabay kindat sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Kasalanan mo kaya ako napagod no, ngiting-iti kong sagot sa kanya. Mahina naman siyang natawa at mariin akong tinitigan sa aking mukha. Umalis sila nanay at tatay. May bibilihin daw sila sa labas, gusto mo isang round pa, nakangisi niyang sambit. Kaagad ko naman siyang pinanlakihan ng aking mga mata. Hey, tumigil ka na nga muna. Nakita mo ba ang hitsura ko? Hindi pa ako nakaligo at feeling ko ang baho ko na,
kunwari naiinis kong sagot sa kanya pero ang totoo, sobrang kinikilig ako. Ibig lang kasing sabihin ito, sobrang attracted din niya sa akin. So what? Kahit na isang buwan ka pang walang ligo, magandang-maganda ka pa rin sa paningin ko, Nicole. Mahina niyang sambit kasabay ng pagdantay ng palad niya sa tiyan ko. Namalayan ko na lang na biglang pumaloob ang palad niya sa suot kong maluwang na shirt at pumisil sa isa sa mga bundok ko. Kobe, mahina kong sambit. Hindi niya ako pinakingan bagkus naramdaman ko na lang ang paghawak niya sa isa sa mga kamay ko at iginyan niya iyon patungo sa kanyang pagkalalaki. Hindi ko pa nga maiwasan na magulat nang maramdaman ko kung gaano katigas iyon na para bang ready na naman sumabak sa bakbakan. Isa lang, habang wala pa sila nanay at tatay, mahina niyang sambit. Dahil malandi ako, kaagad na din akong pumayag. Ilang saglit lang, puro ungol at halinghing naming dalawa ang maririnig sa bawat sulok ng kwarto. Wala daw sila nanay at tatay kaya sige, enjoy na muna. Pagkatapos ng mainit na sandali na nangyari sa pagitan naming dalawa ni Kobe, hindi na ako pumayag pa sa hiling niya na isa pang round. Ramdam ko na kasi ang pag-aalburuto ng aking bituka at naghahanap na talaga ng makakain. Bilib din naman ako dito kay Kobe. Kung pagbibigyan ko siya palagi, lalo na pagdating sa kama, baka naman mangangayayat na ako nito dahil sa gutom. Hindi naman pwedeng puro sex na lang. Kailangan din namin malagyan ng laman ang aming mga sikmura para naman mailakas kami pareho. Mabuti na lang at wala pa sila nanay at tatay. Mas nakakahiya yata kung maabutan pa nila kami na parehong nagkukulong sa loob ng silid. Naghilamos at nagmumuglang ako bago ako naghanap ng pwedeng makain sa kusina. May mga nakatakip na pagkain sa mesa pero hindi ko type. Parang mas gusto ko magkape at pandesal na lang kaya naman dali-dali akong bumalik ng kwarto para sana kumuha ng pera. Hey, akala ko ba gutom ka? Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Kobe sa akin. Natigil naman ako sa paghakbang sabay ngiti. Ayaw kong mag-grease. Parang gusto ko ng tinapay lang sa kakape, mahina kong sagot sa kanya. Tanghali na pala at duda ako kung may tinda pa bang pandesal sa kalapit na bakery. Gayunpaman, ayos na sa akin kahit na walang pandesal. Ayos na sa akin kahit na anong klaseng tinapay lang. Okay, sasamahan na kitang lumabas, nakangiting sagot niya sa akin. Kaagad naman akong tumango at kaagad na hinagalip ang aming bag pagkapasok sa loob ng kwarto. Kinuha ko lang ang aking wallet at mabilis na din akong lumabas. Diretso kami ni Kobe sa labas ng bahay. Sinigurado ko muna na nakasara ang pintuan bago kami naglakad patungo sa kalapit na bakery. Gusto pa nga ni Kobe na magkotse kami kaya lang sinabi ko na malapit lang naman ang pupuntahan namin. Unahan lang ng salon ng baklang si Ate Romina. Iyon nga lang pagdaan namin sa harap ng salon ni Ate Romina, sakto naman na nakatambay ito sa labas. Naghihintay yata ng costumer. Nicole, tawag niya pa sa pangalan ko. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko. Ate Romina, kumusta kayo? Nakangiti kong sagot sa kanya. Diyos ko, ikaw nga. Ikaw nga, Nicole. Everything so beautiful naman, bakas ang paghanga sa boses na bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Wala sa sariling napahawak ako sa braso ni Kobe para sana ipakilala siya kay Ate Romina pero naunahan niya na naman ako. Babaita ka. Akala ko ba girl din ang hanap mo? Bakit super gwapo naman yata ng katabi mo, Nicole? Kinikilig niyang sambit. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Sira, nakalimutan mo na ba si Kobe? Yung kakambal ni Senyorita Butter. Asawa ko na siya ngayon, proud kong bigkas. Kaagad namang namilog ang mga mata nito dahil sa gulat. Hindi makapaniwala na napatitig sa akin. Hindi nga. As in. Teka lang, nagbibro ka ba? Bakit parang ang bilis? Ilang buwan ka lang nawala dito sa lugar natin tapos may asawa ka na kaagad, nagtatakang tanong ni Ate Romina sa akin. Naramdaman ko naman ang pag-akbay ni Kobe sa akin. Ano ang nakakagulat? I love her at walang masama kung bilisan namin para makarami kami, diba? Nakangiting bigkas ni Kobe. Ay shit, hindi ako magtataka kung napaibig mo kaagad ang pihikang puso ni Nicole na dating lesbian, boses pa lang super yummy na eksarehadang bigkas ni Ate Nicole. Hindi ko naman mapigilan ang mapairap. Ayaw pang aminin na crush niya ang Kobe ko Well, sorry na lang siya, walang-wala siya sa kalingkingan ko kung pagandahan rin lang ang pag-uusapan.
Natalo ko nga si Rian na super ganda eh. Sige na ate, bibili lang kami ng tinapay. Saka na lang tayo mag-usap ha baby, bigkas ko at sabay hila na kay Kobe paalis. May parating na din kasing customer at gutom na din talaga ako. Kaya ko nga niyaya si Kobe na lumabas dahil bibili kami ng tinapay, hindi para makipagsismisan. Medyo mahaba ang pila sa nag-iisang bakery dito sa baryo namin, kaya wala kaming choice ni Kobe, kundi ang makipila na din. Kahit naman probensya itong lugar namin, medyo marami na ding mga tao. Ilan sa kanila mga dayo at ang iba naman ay mga legitimate na mga taga dito din. Kumbaga, dito sila ipinanganak at bumuo ng pamilya. Hindi din nakaligtas sa paningin ko ang panakao ng pagtitig ng ilan sa mga mamimili sa aming dalawa ni Kobe. Partikular na ang mga kababaihan na halata sa mukha nila ang paghanga sa kasama ko. Well, hindi ko sila masisisi, talaga naman gwapo ang kasama ko, kaya lang sorry na lang sila. Pag-aari ko na kasi talaga ang lalaking katabi ko eh. Pagkatapos namin bumili ng tinapay, mabilis na din kaming bumalik ni Kobe sa bahay. Nagulat pa nga kaming dalawa ng pagkarating namin, napansin namin na may mga sasakyan nang nakaparada sa tapat ng bahay namin. Nicole, Kobe mga anak, hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang mula sa loob ng isa sa mga sasakyan lumabas si Mommy Francine. Kasunod niyang bumaba si Daddy Charles. Kung ganoon, sinunod nila ang pangako niya na susunod sila sa amin ni Kobe dito sa probensya para personal na makausap ang mga magulang ko. Mom, Dad, mabuti naman at dumating na kayo, nakangiting bigkas ni Kobe habang hawak kamay kaming sinalubong ang kanyang mga magulang. Pagkalapit namin sa kanila kaagad na nakipagbeso sa akin si Mommy Francine. Nakaramdam pa nga ako ng hiya dahil niyakap niya pa talaga ako, gayong hindi pa nga ako nakaligo. Kaunting batian at kumustahan at kaagad ko na din silang yaya sa loob ng bahay. Susunod daw sila Butter at Andrew kaya naman sobrang kinakabahan din talaga ako. Wala pa man, inaalala ko din talaga kung paano kami magkasya sa loob ng bahay. Wala pa rin sila nanay at tatay kaya naman pinaupo ko muna sila sa sofa, inofera ng mainom pero busog pa raw sila. Wala na akong choice at kahit na nahihiya sa mga bagong dating na bisita. Pinilit ko pa ring magpakakaswal sa harapan nila. Alam ko naman na naiintindihan nila Mommy Francine at Daddy Charles ang sitwasyon ko eh. Aware din naman sila na galing ako sa mahirap na pamilya at laking pasalamat ko dahil tinanggap nila ako. Hindi naman nagtagal ang paghihintay namin kina nanay at tatay dahil dumating din naman sila kaagad. Halatang namili sila ng mga pagkain dahil sobrang dami nilang bitbit at napansin ko pa nga ang pagkagulat na kaagad na rumihistro sa kanilang mga mata nang maabutan nila ang mga bisitang naghihintay sa kanila. Si Kobe na mismo ang nagpakilala sa magkabilaang panig. Kitang-kita ko pa nga ang hiya na nakarehistro sa mukha ni tatay at nanay pero laking pasalamat ko na hinarap nila ng maayos ang aming mga bisita. Naging topic kaagad ang pagpapakasal naming dalawa ni Kobe sa simbahan. Masasabi kong napakabait nila Mommy Francine at Daddy Charles dahil noong sinabi ni tatay na dito na lang sa probensya gaganapin ang kasalan kaagad na din silang pumayag. Hindi na humaba pa ang usapan at kaagad din namang nagkasundo ang magkabilang panig. Walang higit na mas masaya kundi kaming dalawa ni Kobe. Sa wakas, legal na kami sa mga magulang ko at ganoon din ako sa pamilya niya. Nagkasundo din ang magkabilang panig na kaagad na itakda ang kasal naming dalawa ni Kobe sa lalong madaling panahon na siyang kaagad na inayunan nila nanay at tatay. Wala naman na daw silang magagawa dahil nakita naman daw nilang masaya ako sa piling ni Kobe. Pagkatapos mapag-usapan ang kasal naming dalawa ni Kobe, nagkaroon ng kaunting salo-salo sa aming tahanan at pagkatapos noon kaagad na ding nagpaalam sila Mommy Francine at Daddy Charles. Dadaan daw sila ng Hacienda Montenegro bago babiyahe pabalik ng Manila kinabukasan ng umaga. Sa susunod na buwan pa naman gaganapin ang kasal naming dalawa ni Kobe at nakatakda din kaming bumalik ng Manila kaagad dahil doon namin ipapatahi ang aming mga damit. Babalik na lang ulit kami ng probensya 1 week bago ang kasal naming dalawa para sa paghahanda. Kasabay ng pagiging abala naming dalawa ni Kobe sa paghahanda sa nalalapit naming kasal ay ang mabilis na pag-usad ng mga araw. Ni hindi na nga halos namin namalayan na kailangan na pala naming bumalik ulit ng probensya dahil 1 linggo na lang magaganap na ang malaking kasalan sa lugar kung saan ako lumaki. Kahit na ayaw kong sumakay ng chopper, wala akong choice kundi ang pumayag na din para mapabilis ang aming pagbiyahe. Mabuti na lang talaga at open ang Mansion Montenegro sa mga bisita na mula sa Maynila,
kaya hindi ganoon kahirap maghanap ng matutuluyan ang mga kamag-anak, pinsan at iba pang mga bisita na darating. Aten din kasi sa kasal naming dalawa ni Kobe ang kanyang lolo at lola. Of course, kasama na din ang lahat ng mga pinsan, lalong-lalo na si Brian na pumayag din na maging best man sa kasal naming dalawa ni Kobe. Maid of honor si Jenny at halos lahat ng kapamilya at kamag-anak ni Kobe ay may papel din sa kasalan na magaganap. Walang mas higit na excited kundi ako lang at umaasa ako na magiging successful ang magaganap na kasalan. Ay, bongga! Ang ganda mo talaga, Nicole. Hindi na talaga ako magtataka pa na nabihag mo ang puso ng gwapong si Kobe Sebastian dahil perfect naman kasi ang face na iyan, buong paghanga ng bigkas ni Ate Romina pagkatapos niya akong ayusan. Siya ang kinuha kong mag-aayos sa akin sa kabila ng pamimilit ni Mommy Francine na magsasama daw sila ng make-up artist na galing sa Manila. Kilala ko na si Ate Romina mula pagkabata pa at gusto ko na may mahalagang papel din siyang gagampanan sa kasal kong ito. Kasalukuyan niya akong inaayusan dito sa loob ng bahay samantalang nasa Mansion Montenegro si Kobe. Doon siya natulog kagabi dahil gusto nila nanay at tatay sundin namin ang pamahiin na bawal daw munang magkita ang bride at groom isang gabi bago ang kasal. Well, kahit na pareho kaming nagpakita ng pagtutol ni Kobe, wala kaming magagawa kundi sundin iyon. Isang gabi lang naman at pagkatapos ng isang gabing sakripisyo, palagi na kaming magkakasama sa hirap at ginhawa. Grabe, halos pareho kayo ng naging kapalaran ni Brianna. Pareho kayong nakabingwit ng lalaking sa panaginip ko. Lang yata matitikman, muling bigkas ni Ate Romina na nagpangiti sa akin. Kung ano-anong joke na ang ibinabato niya sa akin habang inaayusan niya ako. Hayaan mo na ate. Darating din ang lalaking para sa iyo. Maghintay ka lang. Nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin ko naman ang kaagad na pagtikwas ng mataray na ayos ng kanyang kilay. Sana nga kaya lang parang may napupusuan na ako. Iyon nga lang, hindi ko alam kung type niya din ako eh. Pabitin niyang bigkas sa akin. Sino? Huwag mawala ng pag-asa. Malay mo, type ka din niya, nakangiti kong bigkas habang patuloy ko pa ring sinisipat ang sarili kong reflection sa salamin. Hinihintay ko na lang napuntahan ako nila nanay dito sa kwarto at sabay na kaming pupunta ng simbahan. Dito lang din sa bakuran ng bahay gaganapin ang resepsyon at mabuti na lang talaga at medyo malawak ang bakuran namin. Makaka-accommodate kami ng maraming bisita. Si Brian de la Fuente, kinikilig niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapahagiki. Ayos din ang type nitong si Ate Romina ah. Si Brian talaga? Well, mukhang another pagkabigo na naman ang mangyayari sa kanya kung magkataon. Bakit ka natawa? Sabi ko naman hindi kami bagay kaya hanggang panaginip na lang talaga ang lahat, muling bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Ilang palitan ng salita at biruan pa at sa wakas dumating din si nanay at tatay at niyaya na nila akong babiyahe na daw kami patungo sa simbahan. Ang ganda mo anak. Masaya kami ng tatay mo dahil nakita namin kung gaano ka kamahal ng pamilya ng asawa mo. Narinig kong bigkas ni nanay habang inaalalayan niya ako palabas ng bahay. Nagulat pa nga ako ng pagkalabas namin ng bahay. Naabutan ko si Brian na nakatayo malapit sa bridal car at halatang hinihintay ang paglabas ko. Pwede ka bang makausap, walang paligoy-ligoy niyang bigkas. Napasin kong nagkatinginan sila nanay at tatay sa isa't isa bago tumitig sa akin. Please kahit saglit lang. 5 minutes yes, just 5 minutes Nicole, seryosong bigkas niya. Wala sa sariling napatango ako at sininyasan ko sila nanay at tatay na mauna na silang sumakay sa sasakyan. Ano iyon? May gusto ka bang sabihin? Kaagad kong tanong sa kanya nang kaming dalawa na lang ang magkaharap. I just want to say congratulations and best wishes sa inyong dalawa ng pinsan ko. Sayang nga lang dahil hindi ka sa akin ikinasal Nicole. Nakangiting bigkas niya pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Hindi naman ako nakaimik. Talaga nga yatang tinamaan si Brian sa akin. Mukhang hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakapag-move on sa nararamdaman niyang kabiguan. Thank you. Hayaan mo, makakahanap ka din ng babaeng para sa iyo Brian. Magtiwala ka lang, nag-aalangan kong bigkas. Dahan-dahan naman siyang umiling. Don't know kung kaya ko pa bang magkagusto sa iba Nicole. Tama nga siguro si Brianna, ang bagal ko kaya naunahan ako ng pinsan ko.
Well, ganoon talaga siguro ang buhay, hindi lahat ng nais ng isang tao ay nakukuha sa isang iglap lang. Lahat pinaghihirapan, pilit ang ngiting bigkas niya. Hindi naman ako nakaimik. Mabait itong si Brian at kung mas nauna ko siyang nakilala kay Kobe, baka siya pa ang minahal ko eh. Kaya lang, hindi na pwede. Unang kita ko pa lang kasi kay Kobe noon, talagang naangkin niya din kasi kaagad ang puso ko. Hindi na kayang maka-appreciate ng ibang gwapong nilalang na kagaya ni Brian. Huwag kang mag-alala. Tanggap ko na ang lahat ng hindi tayo para sa isa't isa. Mahalin mo ang pinsan ko Nicole at thank you dahil ikaw lang din ang iisang babae na nagpatino sa kanya, muling bigkas niya bago siya naglakad paalis. Laglag ang kanyang balikat na naglakad siya patungo sa kanyang nakaparadang big bike at pinaandar paalis. Hindi ko naman mapilan ang mapabuntong hininga. Hindi naman ako manhid para hindi makaramdam ng awa para kay Brian. Heyast, pag-ibig nga naman. May nagwawagi, may nabibigo. Ganito talaga siguro ang buhay. Isa ako sa sinwerte dahil mahal ako ng lalaking mahal ko. Kanina pa ako hindi mapakali. Paano ba naman kasi wala pa ang bride ko? Kanina pa ako tensyonado at sumabay pa talaga sa nararamdaman ko ang init ng panahon. Tagaktak na ang pawis sa aking noo dahil sa sobrang init. Maliit lang ang simabahan sa lugar na ito at hindi kinaya ng 2 electric fan na nakatutok sa akin ang init at pagkabalisa na nararamdaman ko. Wala pa rin ba? Pabulong kong tanong sa kakamabal kong si Butter. Kagaya ko, tagaktak na din ang pawis niya. Parating na din iyon, pabulong ding sagot niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga. Hindi ko alam kung tama ba ang ideya ng mga magulang ni Nicole na maghihiwalay kami sa pagtulog kagabi bago ang aming kasal. Dapat hindi ako nagpapaniwala eh. Dapat nagmatigas ako at hindi umalis sa tabi niya para magkasama na din kaming pumunta dito sa maliit na simbahan. Kalokohan lang ang superstitious belief ng mga matatanda dito sa probensya nila. Kung nagmatigas lang sana ako at hindi sila sinunod hindi sana ako nag-aalala ng todo ngayon. Si Brian hindi ba't siya ang best man ko? Nasaan na siya? Muling bulong ko sa kakambal kong si Butter. Natigilan naman ito at napansin kong pasimple niya ding inilibot ang tingin sa paligid. I don't know. Akala ko nandito na siya. Hindi na siya sumabay kanina sa amin eh. Hiniram niya nag-big bike ni Andrew at iyon ang sinakyan niya. Bakit, wala pa ba siya? Nagtatakang tanong naman sa akin ni Butter. Pakiramdam ko lalo tuloy akong pinagpawisan. Kay hirap isipin na wala pa si Nicole tapos wala din si Brian. Hindi ko tuloy mapigilan na mag-isip ng masama. Paano na lang kung biglang sinapian ng kademonyuhan ang pinsan kong si Brian at bigla na lang niyang itakas si Nicole? Paano na ako? Aware ako na malaki ang pagkakagusto ni Brian sa Nicole ko eh. Hindi ko nga alam kung magandang ideya ba na siya pa talaga ang kinuha naming best man. Shit talaga. Huwag magkamaling agawin nitong si Brian ang babaeng pinakamamahal ko kung hindi maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Ako ang nagwagi sa pugo ni Nicole kaya dapat lang nasa akin lang siya. Elne. Hindi kaya magkasama si Brian at Nicole ngayon? Narinig kong sambit ni Butter. Hindi ko naman mapigilan ang mapakuyom ng aking kamao. Akmang hahakbang na sana ako paalis nang maramdaman ko ang paghawak ni Butter sa kamay ko. Nagbibiro lang ako. Wala kang dapat na, katakot dahil nandyan na ang best man mo. Mukhang tumambay lang sa labas eh, nakangiting bigkas ng kakambal ko sabay turo sa parating na si Brian. Para naman akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Masaya na ako dahil hindi naman pala kasama nitong si Brian ang bride ko. Mag-umpisa na ang seremonya. Parating na ang bride, seryoso pang bigkas nang makalapit sa amin si Brian. Napansin ko naman na kaagad na tumalilis paalis si Butter. Narinig ko din mula sa mga bisita na dumating na daw ang sasakyan kung saan nakasakay ang bride na labis kong ipinagpasalamat. Saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang? Seryosong tanong ko sa pinsan ko. Napansin kong saglit siyang natigilan sabay iling. Diyan lang sa tabi-tabi. Naghahanap ng true love, bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ng kilay. Makaka-moved on ka din. Makakahanap ka din ng babaeng para sa'yo, bigkas ko. Narinig ko ang mahina niyang pagbuntong hininga sabay iling. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Hindi pa nga nag-umpisa ang laban sa pagitan nating dalawa pero talo na kaagad ako eh. Hindi ko naman akalain na gagamitan mo si Nicole ng ipinagbabawal na teknik, seryosong sagot niya. Hindi ko naman mapigilan ang matawa.
Kung tutusin, mas hamak na mas mabait sa akin itong si Brian. Misteso dahil nagmana siya sa hitsura ng kanyang ama na si Dominic de la Fuente. Pasimpleng babaero kagaya ko pero isa lang talaga ang hindi ko maintindihan, isang babae pa talaga ang gustuhan namin at malas niya lang dahil mas maagap ako. Nabakuran ko kaagad si Nicole kaya naman hindi na din siya nakaporma pa. Well, wish ko lang din dito sa pinsan kong ito na sana mahanap na niya ang babaeng para sa kanya talaga. Magpinsan pa rin kami at wala akong ibang hangad kundi ang maging masaya siya. Dumating na ang bride, dumating na si Nicole, narinig kong sambit ng isa sa mga bisita namin. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Wakas, dumating na din ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko na namalayan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata habang nakatitig ako sa naglalakad palapit sa akin na si Nicole. Sa wakas, dumating na din siya. Sulit ang kaba at takot na nararamdaman ko kanina pa dahil nandito na siya. Napakaganda niyang tingnan sa suot niyang traje de boda. Nasanay ako sa simpleng ayos ni Nicole pero ngayong naayusan siya hindi ko akalain na mas lalo pa palang lulutang ang angkin niyang ganda. Bawal daw umiyak ang groom habang naglalakad palapit ang bride dahil baka maghihiwalay din, narinig ko pang mahinang sambit ng best man kong si Brian. Imagine, hanggang dito sa harap ng altar dala niya pa rin ang pagiging bitter niya. Kung hindi ko lang kasal ngayon, kanina pa nakatikim ng sapak ang lokong ito eh. Shut up, mahina kong sambit at pinukol siya ng masamang tingin. Hanggang mga ganitong bagay lang ang kaya kong gawin sa ngayon dahil ayaw kong sirain ang masayang moment naming dalawa ni Nicole. Kasal naming dalawa ito at gusto ko maging perpekto. Gusto ko din maramdaman ng lahat kung gaano kami kasaya ngayon. Ang bilin sa akin kanina ng wedding organizer na hintayin ko lang daw ang bride dito sa harap ng altar ay hindi ko na nasunod pa. Namalayan ko na lang kasi ang mga paa ko na dahan-dahan na humahakbang pasalubong sa kanya. Hindi ko na kaya pang tiisin eh. Gusto ko nang mahawakan ang bride ko. Kobe, ihumaasa kami na sana mahalin mo si Nicole ng buong puso. Ipapaubayan na namin siya sa iyo. Magmahalan kayong dalawa at bumuo ng masayang pamilya, narinig kong sambit ng tatay ni Nicole na tatay ko na din. Ramdam ko ang lungkot sa boses nito at hindi ko naman talaga siya masisisi. Alam kong sobrang nabigla din talaga sila sa bilis ng mga pangyayari. Imagine, parang kailan ko lang nakilala ang anak nila pero heto kami ngayon. Ikakasal na at masaya ako dahil kahit nagaano pa kalayo ang lugar na ito, sinaksihan pa rin ito ng mga mahal ko sa buhay. Ng buo kong pamilya at mga kababayan din Nicole. Huwag po kayong mag-alalal na itay. Mahal ko si Nicole at gagawin ko ang lahat para maging masaya siya sa piling ko, nakangiti kong sagot sa kanila. Tanging pagtango ang naging sagot nila at tuluyan na nilang ipinaubaya sa akin ang kamay ng anak nila. Pakiramdam ko nakalutang ako sa alapaap habang hawak ko ang kamay ni Nicole. This is it. Dumating na din ang pinakahihintay naming dalawa. Alam kong nag-umpisa pa lang kaming dalawa ni Nicole sa buhay mag-asawa pero gagawin ko ang lahat para maging masaya siya sa piling ko. Kakialimutan ko na ang mga nakasanayan ko noong binata pa ako. Iiwas na ako sa tukso para naman hindi na magalit itong mahal ko. Ayaw ko siyang bigyan ng sakit ng kalooban. Ayaw ko siyang nakikitang nalulungkot. Pagkarating namin sa harap ng altar, kaagad na din namang numpisahan ang seremonya ng kasal. Aminado ako na parang wala ako sa sarili ko. Niwala na din ang atensyon ko sa sinasabi ng pari. Ang gusto ko na lang kasing mangyari ay sana matapos na ang seremonya dahil gusto ko nang masulo ang asawa ko. Lalo na at ilang beses kong nahuhuli ang best man kong si Brian na kung makatitig kay Nicole akala mo may balak na agawin sa akin eh. Tapos na ang kasal at humayo kayo at magpakarami. You may now kiss the bride. Sa wakas, sa hinabahaba ng sermon ni Father kanina, natapos din ang ritual ng kasal. Buong pananabik na tinitigan ko ang mukha ni Nicole at walang sabi-sabing siniil ng halik sa labi. This is the real heaven. Ang matikman ang labi ng pinakamamahal kong asawa. Sa wakas, officially na akin na siya. Maraming testigo at walang sino man ang pwedeng umagaw sa akin sa babaeng ito. Mabuhay ang bagong kasal, narinig kong sigaw ng kung sino sa tabi ko na nagpatigil sa halikan naming dalawa ni Nicole. Nang ibaling ko ang aking tingin sa tagiliran ko, kaagad na sumalubong sa akin ang seryosong mukha ni Brian. Alam mo na ngang nasasaktan ako na nandiya ka pa talaga. Congratulations sa inyong dalawa ni Nicole. Wala na akong balak pa na dumalo sa reception party nyo, seryosong bigkas niya. Bakit, hindi ka dadalo sa reception party namin? Hindi ba pwedeng sumaglit ka lang at kumain muna,
Si Nicole na ang sumagot. Kaagad namang umiling si Brian. Marami na kayong mga bisita na dapat niyong unahin. Masaya ako para sa inyo, bikas naman ng pinsan ko at binirahan niya na ng alis. Naiiling na lang na nasundan ko na lang ng ito ng tingin. Ni hindi man lang hinintay na matapos ang picture taking bago lumayas. Masyadong nagmamadali. Well, kahit ganoon pa man, dapat pa rin akong magpasalamat kay Brian. At least hindi siya makulit. Kahit papaano, magaan sa kalooban niya na tinanggap niya ang pagkatalo niya sa pag-ibig kay Nicole. Sapat na ang bagay na iyon para kahit papaano mapanatag ang kalooban ko. Buong saya naming tinanggap ni Nicole ang pagbati ng mga bisita at mga kamag-anak. Pagkatapos ng kaunting pag-uusap at picture-taking diretsyo na kami sa reception party kung saan gaganapin lang din sa bakuran ng bahay nila ni Nicole. Hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ko habang pinagmamasdan ang mga bisita namin ni Kobe na masayang-masaya na pinagsasaluhan ang mga pagkain na nakahanda sa mahabang buffet table. Maliban sa mga kamag-anak ni Kobe, imbitado din ang buong barangay dito sa lugar namin kaya ang ending halos mapuno ang bakuran namin. Paroon at parito din ang mga tao. Lahat nakikisaya sa kakatapos lang na pag-iisang dibdib namin ni Kobe. Masasabi ko na naging successful ang kasal naming dalawa ni Kobe. Wala na akong mahihiling pa. Alam kong kumpleto na ang buhay ko kasama ng lalaking pinakamamahal ko. Congratulations sa inyong dalawa ng apo ko, Nicole. Sana mabigyan niyo kami ng Lolo Rider niyo ng maraming apo sa tuhod, nakangiting bigkas ni Lola Ashley pagkalapit ko sa kanya. Dahil may edad na ito, hindi niya na daw kaya na makihalubilo sa maraming tao, kaya naman nandito sila ngayon sa loob ng bahay. Kasama nila Mommy Francine at Tita Trixie. Kanina pa ako nahihiya sa kanila. Alam kong hindi sila sanay na magstay sa ganito kasikip na lugar pero talagang tinitiis nila. Wala din akong narinig na kahit na anong reklamo mula sa kanila. Thank you, La. Nako, pasensya na po kayo, mainit po talaga dito sa amin, nahihiya kong bigkas. Ayos lang, apo. Alam mo ba noong kabataan ko pa parang kagaya din ng sa iyo ang naging buhay ko. Lumaki din ako sa isang probensya pero ang kaibahan nga lang natin, nag-iisa kang anak at suportado ka ng mga magulang mo, narinig kong bigkas ni Lola Ashley. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Mom, ayan ka na naman. Dapat masaya tayong lahat ngayon. Hindi iyong kwento niyo na naman ang past niyo. Past is past at matagal nang nangyari iyon. Kayo din kapag marinig na naman ni Daddy Ryder ang mga kwento niyo, magtatampo na naman iyon. Sasabihin na naman noon na hanggang ngayon hindi pa rin kayo nakaka-move on, mahabang litanya ni Mommy Trixie. Kaagad tuloy na pukaw ang buo kong atensyon. Para kasing interesting ang gustong ikwento sa akin ni Lola Ashley. Tungkol daw sa kanyang nakaraan. Tungkol ba ito sa kanyang kabataan? Wow, kung ikikwento niya sa akin iyon talagang makikinig ako or baka isulat ko pa sa isang notebook eh. For sure unique iyon at parang gusto kong isulat. Parang gusto kong gawing nobela. Char, nobela daw hindi nga ako mahilig magbasa ng mga love story eh. Hayaan mo iyang daddy niyo magalit. Hanggang ngayon kasi guilty pa rin sa mga pinanggagawa niya noon. Nako, walang-wala sa kalingkingan ko ang mga pagsubok na naranasan ko sa ama niyo noong nag-uumpisa pa lang kami. Sa sobrang dami ng nangyari noon, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala kung paano ko nalagpasan lahat ng iyon, seryosong sagot naman ni Lola Ashley. Mukhang gustong-gusto niya talagang magkwento, kaya lang pinipigilan lang siya nila Tita at Mommy Francine. Sa bagay, siguro hindi ngayon ang tamang pagkakataon. Marami pa namang araw na makakausap ko siya kaya ayos lang. Malalaman ko din ang likod sa love story nilang dalawa ni Lolo Ryder. Huwag kayong mag-alala, La. Ako ang bahalang magkwento kay Nicole sa love story niyong dalawa ni Lolo Roger, singit naman ni Kobe habang naglalakad palapit sa amin. Pawis na ito at namumula na din ang mukha. Kaharap niya kasi sa mahabang mesa kanina sila Tito Dominic, Daddy Charles, Lolo Ryder tatay at ilan pang mga bisita habang umiinom ng alak. Sos, ako na ang bahalang magkwento sa kanya dahil baka kapag ikaw ang gumawa, may dagdag bawas na. Siya nga pala hindi pa ba kayo aalis? Mamayang 9:00 ng gabi ang flight nyo patungong Japan, seryosong sagot ni Lola Ashley. Kaagad naman kaming nagkatinginan ni Kobe. Trip to Japan ang isa sa mga regalo ni Lola Ashley at Lolo Ryder sa amin, kaya lang hindi naman nila isinaalang-alang kung gaano kami kalayo sa Manila.
Mamayang 9:00 ng gabi na kaagad ang schedule namin papunta doon at wala kaming choice ni Kobe, kundi ang umalis na ngayon pa lang para makahabol sa flight. Mabuti na lang talaga at may sariling chopper ang pamilya kung hindi wala talaga. Sayang ang tiket or di kaya kailangan pang i-rebook. First time ko pa naman ang lumabas ng bansa at excited na din talaga ako. Mabuti naman at pinaalala nyo la. The best po talaga kayo, nakangiting sagot ni Kobe at talagang pinupog niya pa ng halik ang lola niya sa pisngi. Hindi tuloy namin mapigilan ang matawa. Sa nakikita ko ngayon, mukhang makalola pala itong asawa ko. O siya sige na. Umalis na kayo. Kami na ang bahala dito. Mag-ingat kayo at sana sa pagbalik niyo ng Pinas, may laman na iyang tiyan ni Nicole. Congratulations sa inyong dalawa, nakangiting sambit naman ni Mommy Francine. Isang masayang pagtango ang naging sagot namin ni Kobe, bago kami lumapit kina nanay at tatay para magpaalam na din muna sa kanila. Pagkatapos ng ilang minutong paalaman, kaagad na kaming umalis ni Kobe at diretso sa helipad ng mga Montenegro, kung saan naghihintay sa amin ang sasakyan naming chopper pabalik ng Manila. Dahil gahol na sa oras, ilang pirasong damit lang din ang dala naming dalawa ni Kobe. Sa Japan na lang daw kami bibili ng lahat ng mga kakailanganin namin. Wala namang problema dahil mayaman naman itong asawa ko. Alam kong mag-enjoy talaga kami sa honeymoon naming ito. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ko at lalong dumuble ang tuwa na nararamdaman ko dahil kahit papano, nakahabol kami sa flight. Pagdating ng Japan, diretso kami ng hotel para makapagpahinga na muna. Pareho kaming pagod dahil sa isang buwan din na paghahanda sa kasal naming dalawa, kaya ngayong tapos na ang kasal, wala kaming ibang gusto kundi ang magpahinga, mamasyal at bumuo ng masasayang alaala. Susulitin namin ang mga oras na magkasama kami. I love you, mahinang sambit ni Kobe sa akin habang magkayakap kami sa ibabaw ng kama. I love you too, Kobe. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko, nakangiti ko ding sagot sa kanya, sabay yakap ng mahigpit. Gustong-gusto ko talagang maramdaman ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Iyon nga lang, ang inaasahan naming masayang pamamasyal sa Japan ay hindi nangyari. Ewan ko ba, pagising ko kasi kinaumagahan, bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Iniisip naming dalawa na siguro dala lang ng pagod kaya naman maghapon na wala kaming ginawa kundi ang magstay lang sa loob ng hotel. Imbes na pamamasyal. Ang aatupagin namin, wala akong ibang ginawa kundi matulog buong maghapon. Pangalawang araw namin sa Japan nang wala akong ibang ginawa kundi ang sumuka ng sumuka. Napaka-kji ng kalusgan ko kaya walang choice si Kobe, kundi ang dalhin ako sa pinakamalapit na hospital at ganoon na lang ang tuwa na nararamdaman naming dalawa nang sabihin ng doktor na nagdadalang tao daw ako. Kaming dalawa na yata ni Kobe ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Ang pagdadalang tao ko ang pinakamahalagang regalo na natanggap namin. Nangako kami sa isa't isa na magiging mabuti kaming mga magulang sa aming magiging mga anak,